update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Goryo na may international name na Podul. Itong Podul po ay galing sa North Korea na ang ibig sabihin ay willow tree or isang uri ng puno. At dito sa ating latest satellite image, itong lokasyon nitong si Bagyong Goryo sa kasalukuyan ay nasa 560 kilometers east ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata ng bagyo o sa sentro ng bagyo na umaabot ng 120 kilometers per hour at meron ding pagbugso o biglaang paglakas ng hangin sa paligid ng bagyo na umaabot ng 150 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw pakanluran, westward, pero generally, ang magiging movement niya ay pa-northwest papunta dito sa eastern coast ng Taiwan. Ito ay walang direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ibig sabihin, yung kaulapan at yung lakas ng hangin na directly associated kay Bagyong Goryo ay hindi umaabot dito sa anumang parte ng ating bansa. Also, hindi rin tayo nakakakita, hindi tayo magkakaroon ng significant enhancement ng southwest monsoon or ng habagat dahil din kay Bagyong Goryo. Samantala, patuloy pa rin yung epekto nitong hanging habagat dito sa Mimaropa region, kasama yung Western Visayas, particularly yung Negros Island region at Western Mindanao, dito sa Zamboanga Peninsula. So magiging maulap po yung ating lagay ng panahon doon sa mga nabanggit nating lugar at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan, pero in terms of intensity ay hindi naman po sobrang lalakas katulad ng mga naranasan natin last month. At dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay maaliwalas ang ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ang mga pag-ulan lang na posible natin na maranasan ay associated sa mga localized thunderstorms na tumatagal ng minuto hanggang oras at pag umabot ng 2 hours ay matagal na. Ibig sabihin ay well-developed na yung clouds na nagpaulan sa atin. Ito po yung ating track nitong si Bagyong Goryo at kung makikita natin, nananatili siya na nasa typhoon category. Bahagyang magkakaroon tayo ng intensification or paglakas pero hindi ito aabot ng super typhoon bago siya maglandfall dito sa Taiwan. So bukas ng hapon ay yun na yung time na kung saan magla-landfall ito sa Taiwan at bukas ng gabi naman ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at hihina na ito from typhoon to severe tropical storm at mas hihina pa ito pagpasok na niya sa China na magiging tropical storm na lang, at tropical depression, and eventually magiging low pressure area. At nakataas nga po no, sa signal number 1 itong Batanes. At kung mapapansin natin ay posible pa rin. Kung babalikan natin yung ating forecast track, no, meron tayong cone of probability. Ito yon. At yung nasa gitna, ito po yung ito yung pinakatatahaki niya. Pero posible pa rin na mag-move siya southward dito within sa cone ng probability na ito at kapag nangyari yung southward na movement nitong bagyo na si Goryo ay maaapektuhan din kasama yung Babuyan Islands. Pero sa kasalukuyan, nakataas lang sa signal number 1 itong Batanes. Worst case scenario, pwede pa rin na umabot signal number 2 itong ating nakataas na signal number at pwedeng maging signal number 1 yung Babuyan Islands. Ganun din yung hilagang bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Bukod po sa epekto nitong si Bagyong Goryo, ay meron din tayong pagbugso ng hangin na associated sa habagat. So strong to gale force gust, ibig sabihin yan ay pwedeng umabot ng 88 kilometers per hour. Yun po yung maximum na lakas ng hangin na pwede nating maranasan today dito sa Babuyan Islands, sa northern portion ng mainland Cagayan. At bukas naman ay same location din pero madadagdagan lang at masasama yung mga kababayan natin dito sa northern portion ng Ilocos Norte. At meron din tayong nakataas na weather advisory. Ibig sabihin ay posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters yung ating mga kababayan dito sa Batanes. At ang maidudulot po or yung katumbas ng amount na yan, ibig sabihin posible yung mga flash floods or yung biglaang pagbaha, lalo na sa mga urbanized area o sa mga low-lying area, so mabababang lugar dito sa Batanes. Wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin nating paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na dito sa extreme northern Luzon, dahil posibleng umabot ng 3.5 meters yung ating mga alon. Kasing bahagyang mataas yan dun sa mga basketball court, sa mga usual court na ating pinaglalaroan. And mamayang hapon ay posible rin na magtaas na tayo ng gale warning habang papalapit palalo sa kalupaan na dito sa Batanes itong si Bagyong Goryo. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay slight to moderate. So malaya po na makakapangisda yung ating mga kababayan at makakapaglayag yung ating mga
seafarers. At yan po yung ating update patungkol dito sa bagyong si Goryo na ating minomonitor. Ang susunod natin na weather bulletin or tropical cyclone bulletin ay ilalabas natin mamayang 5 p.m. Salamat.